Isa pong magandang hapon ang aking bati sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayo lahat dahil mula po sa ating pagising kaninang umaga ay nakatanggap na po tayo ng walang kapantay na grasya mula sa Panginoon. Yung tayo po ay kanyang ginising muli ay isa pong malaking biyaya sa buhay nating lahat. Ano po? Kaya ngayong oras na ito, mga kaibigan, ay narito na naman po ang inyong Nanay Relly at nais ko naman po kayong handugan ng salita ng ating Panginoon. Babasahan ko na naman po kayo ng salita ng Diyos at kung ano man po yung kaalaman na ipinagkaloob ng Panginoon sa aking buhay, ay yun na po ang inyong pagyamanin. Dahil sabi ko nga, hindi naman po tayo pastor, hindi naman po tayo nakapag-graduate o nag-aral ng mga hermeneutics at theology. Kaya kung ano lang po yung kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa buhay ko ng ating Panginoon, ay ito na po ang ating tatanggapin. Ano po? So, inaanyayahan ko po kayo muli na buksan po ang Mateo chapter 19 hanggang 21. Sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 19, 20 hanggang 21, ang title po nito, ang kayamanan sa langit. Verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Gusto ko pong bigyan ng linaw yung word na tanga. Ito po ay sa panahon natin ay ito po yung ipis. At sa amin po sa Sibuyan Island, ang tawag po talaga sa ipis ay tanga. Excuse po, medyo naubo po ang inyong Nanay Relly. So, kapag binasa po natin itong verse 19, na pag sinabi ng paalala ng Diyos dito na huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Totoo po yun. Naalala ko po nung araw, nung bata pa ako, ay meron po kaming kahon, parang baol. Yun yung mga lumang baol na minamana pa sa mga ninuno o sa mga lolo't lola pa ng aking nanay at tatay. At doon po sa baol, doon po nakalagay yung mga importanteng gamit. Pero madalas po ay kayang pasukin yon ng ipis o yung tanga. At mabaho po, maamoy kapag napasok po ng ipis. Tapos, ang lock po noon ay isang bisagra na tawag dito na bakal. Kaya kalaunan, nasira po yung bisagra niya dahil kinain na po ng kalawang. So, yun po ang sinasabi ng Panginoon dito, na merong kalawang, merong tanga o ipis, at merong nagnanakaw. At noong mga panahon po ng nakaraan, noong kabataan ko pa, ay nilalagyan po yun ng aming nanay ng wala po kasing kandado. Kaya kung ano-ano yung mga mabibigat na bagay ang ipapatong po doon sa kahoy na baol na yon. Tapos, para hindi po
makapasok o makuha ng magnanakaw. Dahil noon pa man, kahit bata pa po ako, ay meron pong magnanakaw. Pero yung nailalagay sa isip ko, kapag tayo po ay nag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, gaya po ng mga alahas, salapi, mga properties, yan po yung mga iniimpok ng tao. Nag-iipon ng mga kayamanan dito sa lupa. At marami po ditong magnanakaw. Kapag literal, ay pwedeng pasukin ng magnanakaw ang bahay para pag nakawan. Pwedeng hablutin ng mga snatcher yung mga ginto sa liig at kamay para nakawin. At yung salapi naman ay pwedeng magamit sa hindi tamang bagay, o kaya kapag naghintulot ng sakit ang Panginoon sa isang tao, at kapag rare ang sakit ay madaling mawala yung naimpok na salapi. So, ibig sabihin, lahat po ng bagay na naiimpok ng tao ay pwede pong mawala. Pwedeng malusaw ng kalawang, pwedeng butasin ng ipis o tanga, pwedeng nakawin ng magnanakaw. So, wala pong kasiguraduhan. Sabi po sa verse 20, sa halip impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Paano po tayo makakapag-impok ng kayamanan sa langit? Hindi naman po kailangan ng ating Diyos ang salapi, ginto, properties, house and lot, sasakyan. Paano po natin iimpukin yan sa langit? Lahat po yan ay pag-aari ng ating Panginoon. Lahat ng naimpok natin dito sa lupa, lahat po yan ay pag-aari ng Diyos. At ang tao ay isang tagapangasiwa lamang o pinagkatiwalaan lamang ng Diyos na tagapangasiwa ng kanyang mga ari-arian dito sa lupa, at pwedeng gamitin ng tao. At depende na sa tao kung paano niya gamitin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya ng mga kayamanan. Pero hindi naman po natin pwedeng bitbitin yun papunta sa langit, di po ba? Ano ba ang tinutukoy ng Diyos na mga bagay o kayamanan na dapat nating impukin sa langit? Kapag tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos at tunay na mananampalataya ng Panginoon, nakakapag-impok po tayo sa langit sa pamagitan ng mabuting gawa, mabuting kalooban, at pagtulong sa kapwa. Dahil lahat ng mabubuting gawa na ating ginagawa sa ating kapwa-tao, yan po ay bunga lamang ng ating tunay na relasyon sa Panginoon at bunga lamang ng ating totoong pananampalataya sa Diyos. Yan yung mga kayamanan na naiimpok natin sa langit, at ang Diyos lamang po yan ang nakakaalam kung ano-ano yung ating naiimpok sa langit. Dahil marami pong good works na walang pananampalataya, meron pong gumagawa ng mga mabubuting bagay pero ang kanilang sarili ang nais nilang itaas, ang nais nilang parangalan, at nais nilang ipakilala sa tao ang kanilang sarili na sila'y mabuting tao. Pero ang isang tunay na anak ng Diyos, kapag gumawa ng mabuti, ay walang kinukuhang parangal, kundi ginagawa niya ang mga bagay na ito
para mabigyan ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon, mabigyan niya ng kagalakan ang puso ng ating Diyos, maitaas, maitanghal ang ating Panginoon sa pamagitan ng mga gawa ng mga anak ng Diyos. Doon makikilala ang Diyos sa ginagawang kabutihan ng mga tao na itong mga taong ito kasi mga tunay sila na anak ng Diyos, kaya hindi nila inaangkin o kinukuha ang parangal na para sa Panginoon. Kaya magkaiba po yung good works ng hindi anak ng Diyos at anak ng Diyos. Lahat po ng ginagawa ng tao na anak ng Diyos, alam po ng Diyos yung motibo ng puso ng gumagawa, kung ano at para saan at kung para kanino. Kaya lahat po nung gumagawa na ang motibo, lahat ay para sa Diyos, para sa karangalan ng Diyos. Yan po marahil ang naiimpok nating mga kayamanan sa langit. At hindi po yan kayang kainin o butasin, sirain ng mga tanga o ipis. Hindi po yan kakalawangin at lalong hindi na po yan mananakaw ng kahit sino paman. Magkaiba po ang kayamanang makalangit at kayamanang makalupa. Dahil ang kayamanang makalupa ay para sa panglupa lamang, ngunit ang kayamanang makalangit ay para sa langit lamang. At yan ay ating inaalay at inihahandog sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Excuse po. Naalala ko po nung panahon na pinagkatiwalaan ng ating mister ng kanyang kapatid na kontraktor mula Luzon, Visayas, Mindanao, ay gumawa po sila ng mga gasolinahan. At ako man po ay naka-experience na tumira po sa bunkhouse sa isang construction site na pinamumunuan ng aking mister. Darating lang po yung kanyang kuya kapag mag-inspect na ng mga finished product. Titignan ang loob, kasama po ang mga engineer, mga architect. Titignan po ang kabuuan ng mga building, titignan kung anong mga depekto at titignan kung anong pwedeng baguhin o ulitin. So, sa madaling kwento mga kaibigan, ang mister ko po ang nagmamaniobra sa lahat, kasama po ang mga manpower na karamihan ay nagmula po sa Mindanao, gaya po ng Bukidnon, Cagayan, at iba't ibang barangay ng Davao. At doon ko po nakita yung sitwasyon na nakakatakot dahil kami po ay nasa bunkhouse lang, nakatira, ang dingding namin ay sako, yung mga kulay blue na hinaharang sa area ng construction site habang ginagawa. So yun po ang aming dingding, yun din ang aming pintuan na nakapako lang sa kawayan para maging pinto, at ang aming bubong ay trapal. At sa loob po ng aming bunkhouse, naroon po yung napakaraming pera, milyon na pera. Dahil ng panahong iyon, ang aking brother-in-law ay hindi po siya nagbabayad ng cheque, kundi puro cash. Halos sa isang araw ay may mga dalawang delivery truck na malalaki para magdala ng mga materialis sa construction. Kaya kung magkano man po ang halaga ng materialis na dinideliver, ay iyon po ang
binabayaran ng mister ko cash at isa po ako sa nagbibilang. Nakakapagod palang magbilang ng pera, mga kaibigan, lalo na kung hindi natin pera, ano po. So, milyon-milyon ang mga pumapasok at lumalabas na pera sa aming bank house. At doon po ako nakaranas ng takot. Halos hindi ako makatulog sa gabi dahil nag-aalala ako baka pasukin kami ng mga magnanakaw, baka patayin kami dahil karamihan ay nakakaalam doon na ang pera ay nandoon sa loob ng bank house namin dahil nakikita po nila kung paano magbayad ang aking mister sa mga supplier ng mga materialis ng construction. Kaya yan po ang nakakatakot, na kapag ang isang tao ay may mga kayamanan na naipon dito sa lupa, madalas ay naroon po ang puso, ang isipan, doon naka-tune in. At nung ako man po ay nakaranas ng ganon, kahit nagpe-pray po ako, yan po ay 2014, 2015, mga ganon. Kahit nagpe-pray po ako ay nangingibabaw pa rin yung takot, kaba at pangamba. Kaya madalas po ay hindi ako nakakatulog magdamag kasi konting kahulang ng aso sa aming paligid. Meron po kasi kami aso na alaga doon. Nakatagal din po ako doon ng mahigit 5 months. At kapag may kumakaluskos, ay talaga namang aking ginigising ang aking mister na may tao, may tao. So yan po, istorbo po yung mga bagay na yan sa buhay ng isang tao. Kaya po pala kapag nakakausap ko po yung mga mayayaman, ang kanila pong mga takot ay ganito, baka kidnapin sila, kidnapin ang isang miyembro ng kanilang pamilya, at ito ay ipatubos ng malaking halaga, o baka biglang masunog yung grocery nila, yung building na naroon ang kanilang grocery, o baka biglang karnapin ang kanilang mamahaling sasakyan, o baka biglang mag-shutdown ang mga computerized gaya po ng mga bangko, at hindi na nila makuha ang kanilang mga pera. O di po ba? Doon ko po naisip na totoo rin pala yung aking damdamin na nararanasan noong kami po ay pinagkatiwalaan ng aking mister ng pera na malaking halaga para sa construction. Talaga pong nangingibabaw yung kaisipan mo doon sa kayamanan, at nangingibabaw yung damdamin mo doon sa kayamanan at hindi na po sa Panginoon. Kaya nga po nagpapaalala ang Diyos dito po sa Matthew chapter 6 verse 19, 20 and 21. At hindi lamang po yun, meron din pa ako nakakausap na bago yung sasakyan nila, yun pa lang ang kanilang natitikha. Mas nauna pa yung sasakyan kaysa house and lot nila. Hulugan yung sasakyan at nangungupahan sila. Andun po yung takot, pangamba na baka mabangga, baka masira, baka karnapin. Yan po yung mga ano. Kaya kung minsan ng mga kaibigan, parang hindi talaga nakakatuwa na maraming mga bagay na meron sa buhay ng isang tao, kasi sa dami po ng aking nakakausap at nai-interview noon, dahil kami po ay may mga assignments sa church, kailangan namin malaman ang damdamin ng mga mayayaman, kung sila ba talaga ay masaya, kontento. Ngunit kadalasan po, karamihan ng aming mga nakausap, sila po ay abala, malungkot, may takot, may kaba, may pangamba. So wala pong kapayapaan pala ang mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng marami. Pero hindi naman siguro lahat. Baka naman po yung mga Kristiyano na totoo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming bagay, baka walang pangamba. Siguro walang pangamba kung gagawin
yung bagay na mabuti, yung gusto niya mag-impok ng kayamanan niya sa langit. Di ba? Gaya po ng isang binata na mayaman na kinausap ng Panginoon. Dito po sa Lucas, sabi nagawa niya na po yung mga commands o commandments ng Panginoon. Bata pa siya, pero nung sinabi ng Panginoon na ibinta mo ang iyong mga kayamanan o lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. Parang ganun po yung punto noon, ngunit yung mayaman ay nalungkot. Hindi po siya nakaimik o sumagot sa Panginoon ng, o sige po, ibibinta ko o susundin ko Panginoon ang nais mo. Wala pong ganun kundi nalungkot siya. Ibig sabihin, hindi niya kaya na gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Marahil ay sinubok lang ng Diyos ang kanyang puso. Ngunit doon sa pagsubok na iyon na hindi siya nakapasa sa harapan ng ating Panginoon. At karagdagan pa doon sa aking nabasa ay sabing ganun mahihirapan ang mga mayayaman na makaranas o magkaroon ng kaligtasan. Dahil sabi nga po dito sa ating binasa sa verse 20, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kaya yan po ang kagandahan sa mga walang gaanong kayamanan. Kasi ang nakikita ko din mga kaibigan, sa daming panahon na rin ng aking pakikipag-usap, pakikitungo sa mga mananampalataya na may kaya at sa mananampalataya na walang kaya, ang mahihirap lamang ang talagang nakakadama ng damdamin ng kapwa mahirap. Yung mga mahirap naman nagmula sa kahirapan na yumaman na bigla, mataas na ang kanilang kalagayan sa buhay, kadalasan naman ay nakakalimutan nila yung panahon na sila ay nasa kahirapan pa o nasa laylayan pa ng kahirapan. Marami pong ganun Kasi ang mga kayamanan ng mundo ay madaling makapagpabago ng ugali ng tao, makapagpabago ng isip at damdamin ng tao. At hindi po, bibihira po yung nakita ko, parang sa dami ng aking kikilala na mga mula sa laylayan ng kahirapan at nag-umunlad. Bihira lang po yung bumalik at nagtanaw ng utang na loob sa Diyos na binalikan yung mga kapwa mahihirap para tulungan. Mabibilang lang po yun ang ating mga kamay. Ultimo po yung mga vlogger, mga kaibigan, na tumutulong na nakikita sa social media. Hindi rin naman po nila yan na pera ang kanilang itinutulong, kundi doon din po sa views na kanilang natatanggap kapag sila may ini-interview na talagang nagustuhan ng mga tao at kanilang tinulungan, nagkaroon ng million views, ay kumbaga sa tao pa rin nagmumula yung kanilang naitulong. Pero kung sabihin natin na yung pera talaga na pagmamay-ari ng isang vlogger, kunyari ay wala pa siyang natatanggap na malaking halaga mula sa YouTube or Facebook, hindi po niya kaya magbigay ng malaking pera. Nakakapagbigay lang po sila dahil sa views na kanilang natatanggap. At sila po ang napaparangalan ng mga tao. Uy, ang galing ng vlogger na yan. Ang bait, matulungin. At hindi po ang Panginoon ang naitataas. Ang napaparangalan sa buhay ng mga vlogger na tumutulong sa kanilang kapwa, kundi mismo yung vlogger ang naitaas at naipagmalaki at pinasasalamatan ng mga taong nanonood. Lalo na yung mga tinutulungan. Kaya hindi po lahat ng nakikita nating mabubuti, magaganda, ang kalooban, ay hindi po yan lahat ay pasado sa Panginoon. Kundi yung
tao lamang na gumagawa ng mabuti, may tamang relasyon sa Panginoon, totoong may pananampalataya sa Diyos, at gumagawa ng kabutihan na ang Diyos ang napararangalan, ang Diyos ang naitataas, ang Diyos ang pinapasalamatan, at ang Diyos ang naitataas sa buhay ng taong iyon. Kaya marami pong mabubuting bagay na ginawa ng tao na panglupa lang din. Maliban sa mga material na bagay, kasama po ang mabubuti at magagandang ginawa ng tao na panglupa lang, ngunit hindi pumasa sa panuntunan ng Panginoon na ito'y makapasok sa langit para maimpok po doon ang kayamanan na ginawa ng tao dito sa lupa. Kaya mga kaibigan, nung naranasan ko yung maraming pera sa aming bank house, sabi ko sa aking Mr. A, nakakatakot ito. Sabihin mo sa iyong kapatid na mag-issue kayo ng cheque, hindi itong cash neto at napakadelikado. At yun din naman po ang kanyang sinunod. At magmula po noon ay medyo naibsan po ang aking kaba at pag-aalala. Hindi po madali manirahan sa loob ng bank site, mga kaibigan. Unang-una, laga na po ang sakit, ang lamok. Ang mga lamok po sa Tansa Cavite ay hindi po lumilipad, gumagaapang. Kaya sabi ko, kahit anong gawin ay talagang may nakakapasok. Kaya nagbiro ako one time na lagyan natin ng butas ang ating kulambo, isang exit at saka isang entrance para alam nila kung saan sila lalabas. Grabe po kung sumipsip ng dugo. Hindi ko po tinutulugan dahil kasama po namin si Bunso ng panahon na yon. Siya ay 7 years old pa lang. Kaya kapag may nakikita po kung gumagapang na lamok ay talaga naman papatayin ko kaagad ang lamok para hindi po makasipsip ng aming mga dugo. So, ganun po. Kumbaga, nagugulo ang isipan ng tao kapag marami pong hawak na kayamanan o mga bagay na panglupa. Alam niyo po, kahit wala po tayong kahit isang kusing na pwedeng itulong sa ating kapwa, yun pong panalangin na atin pong dinadalangin yung mga may sakit na pagalingin ng Panginoon, ating dinadalangin na tulungan ng Diyos yung mga halos wala nang makain. Kaya dalangin natin na arestuhin ng Diyos ang mga taong masasama para makakilala sa Panginoon, para hindi na sila makagawa ng masama. Yung mga taong pumapatay ng kapwa, gaya po ng mga hard killer, mga mangkukulam, nakalagay naman po yan sa Biblia. At ang mga taong namumuhay sa kasalanan ay atin pong ipanalangin sa Diyos ng may pag-ibig, may malasakit. Ibig sabihin, inilalapit nila sa Diyos, natin sila sa Diyos. Dahil meron po tayong pagmamahal sa kanila, meron po tayong malasakit sa kanila, na malulungkot tayo na sila ay maitapon ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan po ay isa ring bagay ng pag-iipon sa kalangitan ng kayamanan na makalangit. Hindi po lamang yung binigyan natin ng bigas, binigyan natin ng pera, binigyan natin ng damit. Tama po yan. Lahat po yan ay nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Painumin ang mga nauuhaw, bigyan ng damit ang mga hubad, tulungan ang mga wala, dalawin ang mga bilanggo, ipanalangin ang mga may sakit, o di po ba? Kahit man po ang bansang Israel ay hindi po tayo kilala, ay pinapanalangin natin yan araw-araw na samahan ng Diyos ang lahat ng mga sundalo ng Israel at ang lahat ng tao sa Israel na patuloy silang gabayan ng Diyos, ingatan at
ipagtanggol laban sa kaaway. At yan po ang nais ng Diyos, yung ipanalangin natin ng Israel na sila'y pagpalain dahil may pangako ang Diyos na sa lahat ng mga nanalangin para sa Israel ay Kanya din pagpapalain. Kaya yun mga kaibigan, para po maunawaan natin at maintindihan kung ano yung mga bagay o kayamanan na maiimpok sa langit. Hindi po yun pera, hindi po yun kotse, hindi po yun house and lot, hindi po yun salapi, hindi po yun ginto, kundi yun po ay isang kayamanan na bunga po ng ating pagiging mabuting tao at pagtulong sa ating kapwa, na bunga ng ating tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa ating Diyos. At salamat po sa Panginoon mga kaibigan. Alam niyo po natutuwa po ako sa panahon nito kasi talagang idadaan tayo ng Diyos sa pagsala. Noong mga nagdaang panahon ng si Mister ay okay pa siya, may trabaho at malakas pa. Talaga pong habang nagtatrabaho siya sa construction. At hindi naman po mga kaibigan sagana ang pagiging taga-pangasiwa ng aking asawa sa construction dahil naka-fix po ang sweldo niya. 15,000 monthly sa simula at parang hanggang doon lang yata, hindi ko na maano kasi 4,000 parang hanggang 20,000 kasi 4,000 weekly ang kanyang pinapadala sa amin, so bali 18,000 16,000 monthly ang kanyang pinapadala. So yun lang mga kaibigan ang kagandahan, kasi nakukontento tayo doon sa maliit na bagay na wala po tayong pangamba, wala tayong takot at hindi po tayo sandali lang mga kaibigan. Si Elis andito na naman yung aking mga apo. Si Elis, puntahan mo, dali. Na wala po tayong takot kasi wala po tayong naimpok na kayamanan dito sa lupa, di po ba? Kaya masaya lang po tayo at kontento sa anumang bagay na meron tayo, maliit man pero masaya po tayo. At gaano man ito kaliit ay nagagawa pa po nating tumulong sa Panginoon ay sa ating kapwa at nakakapagbigay pa po ng offering sa Panginoon mula po doon sa mga maliit na bagay. So yan po ang kagandahan lang sa mga anak ng Diyos kasi kahit konti, minsan nga kahit walang-wala, pero kontento po tayo, masaya po tayo. Kaya kung papipiliin po ako mga kaibigan sa mga nagdaang panahon at panahon ngayon na wala kaming trabaho, walang hanap buhay, pero payapa, walang utang, kung nagkakasakit man ay pinapagaling kami ng Panginoon na hindi kami na hospital. Ganon din ang mga miyembro ng pamilya. Kahit po minsan ay niloloob ng Diyos na toyo na lang soy sauce ang ipapatak mo sa kanin para magkalasa ang kanin. Pero masaya. Bakit? Kasi kontento po ang buhay natin ngayon. Masarap po ang buhay na may kakontentuhan. Maayos ang ating tulog, payapa ang isipan. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan po natin ang ating binasa dito sa Mateo chapter 6 verse 19, 20 at 21. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At nawa po ay patuloy tayong mag-impok ng mga kayamanan na makalangit at hindi po dito sa lupa.
I-enjoy na lang po natin yung mga bagay na nandito sa lupa at gamitin natin ito para makaimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Kaya dito ko na po tatapusin mga kaibigan ang akin pong sharing sa inyo dahil andito na po yung aking mga apo at merong mga ingay na po dito nga maririnig kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy lang po tayong magbasa ng salita ng Diyos, patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong gumawa ng mabuti. Na ang Diyos po ang ating naitatanghal, napaparangalan at hindi po ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig mga kaibigan. Patuloy at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.